Sa mga nagdaang kabanata ay agad na binuksan ni Xiao Chen ang ibinigay ni Baifeng na mapa. Nang masuri niya ito ay nasabi na lang niya na sigurado ako, ang malalaking ugat ay nahati mo na at ang mga natitira ay nasa malaking pamilya, at ang iba ay hindi hihigit sa ilang maliliit na ugat. Kinumpirma naman ito ni Baifeng na sabi pa nga niya na oo, ngunit ang maliliit na ugat na ito ay paminsan-minsan ay magbubunga ng napakataas na kalidad ng mineral. Dagdag pa ni Baifeng na kung gusto ng maliit na kapatid na maghukay ng kayamanan, ang ugat na ito sa timog ay napakahusay. Noong nakaraang buwan lang, may ilang casual na magsasaka, at naghukay sila ng Purple Spirit Fire Ore dito. Nang marinig ito ni Xiao Chen ay nasabi na lang niya na bihira na talaga ang earth level na may mataas na kalidad na ore at lumalabas sa maliliit na mineral veins. Sinabi din ni Baifeng na hindi lang yan nagkaroon din ng casual cultivators sa mga nagdaang taon. Sa isang maliit na ugat ng mineral, hinukay niya ang pulang bato ng apoy, na medyo 9th grade spar, tumalikod ang mga cultivator at ginawang sandata iyon, isang siyam na antas na sandata. Natuwa naman si Xiao Chen nang marinig niya ang kwentong ito. Nasa isip-isip pa nga niya na ang kaharian ng Kanglan ay nararapat na maging pinakamahal ng langit na aura ng mababang kaharian. Sinabi naman ni Baifeng na Brother Xiao, may isa pang bagay na kailangan kong ipaalala sa iyo, pinakamahusay na lumayo sa mga ugat ng mineral sa loob ng pamilyang mo. Nangingibabaw ang pamilyang mo, alam mo rin na may ilang malalakas na emperor-level na lalaki na nagbabantay sa rurok malapit sa kanilang mga ugat ng minahan, kapag nakahanap sila ng isang mandirigmang malapit dito, direkta silang papatay. Nang marinig ito ni Xiao Chen ay sinabi niya na kung ganoon ay isa itong kawili-wili. Sinabihan naman siya ni Baifeng na brother hindi ito isang biro lang. Agad naman na sinabi ni Xiao Chen na unawain mo, nasa kamay na ang mga bagay, pagkatapos ay gagawin ko ang unang hakbang. Habang naglalakad paalis si Xiao Chen ay pinaalalahanan din siya ni Baifeng na Brother Xiao, mag-ingat ka. Sa kabilang banda naman sa Jianyu City sa pamilyang mo. Dito nga ay naghihimutok pa din si Muqing na sabi pa nga niya na ngayong araw ay talagang kasuklam-suklam. Nakita naman ni Muqing ang kanyang ikatlong kapatid na sabi pa nga niya na brother bakit ka ba galit na galit? Dagdag pa niya na walang problema, naiinis ako sa isang bagay na hindi mahaba ang mata, hindi ba ngayon ang araw na nakikipagkompetensya tayo sa mga beast fighter? Sinabi naman ng ikatlong niyang kapatid na natalo na tayo. Nagulat naman si Muqing na sabi pa nga niya na natalo. Paano magiging posible at paano natalo ang ating pamilyang Lightning Ice Wolf? Sinabi naman ni Mufeng na sa katapat ay may isang three-eyed wolf. Gulat naman si Muqing at nasabi na lang niya na three-eyed wolf paano magkakaroon ng pamilyang bay ng napakabangis na hayop. Sinabi naman ni Mufeng na hindi ko alam at aalamin ko sana ito subalit nahuli din kami ng bantay. Galit si Muqing na sabi pa nga niya na mahusay pamilyang bay, antayin natin at tignan kung anong mangyayari. Tinanong naman ni Muqing si Mufeng na kung ang ikalawang kapatid ba ay bumalik na, hindi pa siya nakakabalik at dapat matagal na siyang dumating. Bahagyang nag-alala si Muqing na sabi pa nga niya na palagi kong nararamdaman na ang mga bagay ay hindi tama. Ikatlong kapatid, kumuha ka ng isang tao at suriin siya. Agad naman na tumayo ang ikatlong kapatid at sinang-ayunan ang sinabi ng kanyang panganay na kapatid. Habang pinagmamasdan ni Muqing ang kanyang kapatid na si Mufeng ay hindi siya mapakali dahil mukhang may nangyari sa kanyang isang kapatid. Walang kaalam-alam ang mga hangal na ito ay talagang patay na at pinatay ni Beastmaster. Sa kabilang banda naman sa lungsod ng Jianyu, ay nandito si Xiao Chen at naglalakad-lakad. Ilang sandali pa ay sinabi ni Black kay Xiao Chen na, ang kaharian ng Kanglan ay puno ng aura, baka makakuha tayo ng celestial ore, ngunit hindi natin alam kung saan. Kinumpirma naman ito ni Xiao Chen na tama ang sinabi mo, kung makukuha mo ang heavenly ore, ewan ko kung nandun ang pamilyang mo. Dagdag pa niya na iniisip mo ito. Kung ganun ay alam mo ba, makalipas ang ilang oras sa labas ng lungsod ng Cat Demon, ay makikita ang mga bangkay na alagad ng pamilyang mo. Dito nga ay nakita na din ni Mufeng ang kanyang kapatid na isa ng bangkay. Kaya naman galit na galit si Mufeng na sabi pa nga niya na sino ang pumatay sa kanyang kapatid. Sino ang naglakas loob na patayin ang aking kapatid? Nagsalita naman ang isang alagad na maaring ito ay ang taong iyon. Nang marinig ito ni Mufeng ay sinabi niya na sabihin ito kung sino. Sinabi naman ng alagad na nang bumalik ang panganay na anak, nakipag-alitan siya sa isang tao sa lungsod. Sa oras na iyon, ang grupo ng mga tao,
na may daan-daang pas ang demonyo marahil sila ang gumawa nito. Halos pumutok ang mga ugat ni Mufang sa kanyang kamay sa galit. At sabay niyang sinabi na kung talagang ang siya ito, ay sisiguraduhin kong gagawin ko siyang buto sa abo. Balik naman tayo kay Xiao Chen na nasa lungsod at patuloy na naglalakad. Tinanong naman ni Black si Xiao Chen na kung kailan sila aalis. Sinabi naman ni Xiao Chen na huwag kang mag-alala, at huwag tayong magmadali, hindi na ako emperador tulad ng dati, kailangan ko pang magplano ng detalyado. Napangisi naman si Black na sabi pa nga niya na hindi ka talaga tanga. Sa kanilang pag-uusap ay napalingon sila sa kanang bahagi dahil may nakapukaw ng pansin sa kanila. Nakita nila ang isang maskuladong babae na nagre-refine. Bahagya na namang may naisip si Xiao Chen dito kaya naman naging interesado siya dito. Sinabi naman ng mga tao sa unahan nila Xiao Chen na ang pamilyang Xuanyuan Misi ay nagsimulang magpino muli ng mga kasangkapan. Bahagya namang nagtataka si Xiao Chen nang marinig niya ang misi. Dahil nang makita niya ang katawan ng panday ay talaga namang ito ay isang maskulado. At malaki ang kalamnan nito na parang lalaki. Subalit nang makita niya ang dibdib ay bahagya siyang nagtataka dahil parang bilugan ito. At nang makita niya na ang buong hitsura nito ay dito na siya halos mahimatay. Nasabi pa nga niya habang napapasukan ng dugo na kakaibang mga tao ito. Subalit napatingin siya sa ginagamit ng panday na ngunit ang paraan ng tool sa pagpino na ito ay napakapamilyar. Hindi ba ito ang paraan ng dating Xian Great Emperor? Maaaring siya na ito. Habang nakangisi ay nag-umpisa siyang mag-imahinasyon na nakayakap sa maskuladong babae. Subalit halos ihampas niya ang kanyang ulo upang matanggal ang kanyang mga iniisip. Kaya naman agad siyang lumapit dito na may seryosong ekspresyon na ikinagulat naman ng mga tao dito. Nagpatuloy sa paghampas ang babaeng maskulado. At makikitang hindi basta-basta ang kanyang lakas at nag-umapaw na purong enerhiya na lumalabas sa kanyang katawan. Makalipas ang ilang oras ay mukha malapit na rin itong matapos sa kanyang ginagawa. Nagpatuloy sa paghampas ang babae ng may pag-iingat. Maya-maya pa ay unti-unti na itong makikita ang hitsura ng ginagawa ng babaeng maskulado. Nasabi na lang ni Xiao Chen na ang pamamaraan ay hindi sapat na kasanayan upang ihambing sa kanya, at ang paggamit ng lakas ay mas masahol pa, ngunit ang talento ay hindi masama. Narinig naman ng babaeng maskulado si Xiao Chen kaya naman napatingin ito sa kanya na agad namang umiwas ng tingin si Xiao Chen upang hindi siya mahalata. Sa isip-isip naman ng babae ay galit ito na sabi pa nga niya na tinatanggihan ako ng lalaking ito. Kaya naman sa kanyang galit ay mas lalo niyang nilakasan ang kanyang hampas at makikitang nilabas niya na ang kanyang buong lakas dito. Makalipas ang ilang sandali ay natapos na nga ito sa kanyang ginagawa. Kaya naman nagkaroon ng reaksyon ang kalangitan. At nagkaroon ng isang tribulation at direktang tumama ito sa espada na ginawa ng babae. Ilang sandali pa ay natapos na nga ang tribulation sa espadang ginawa ng babae. Sinabi naman ni Xiao Chen na naku isang magandang spirit stone ang nasayang, masakit ito sa aking puso. Dagdag pa niya na Xuanyuan, ano ang pamilya mong Xuanyuan, marunong ba sila magpino ng mga kasangkapan? Tumawa naman si Black nang nakakaloko sa sinabi ni Xiao Chen. Samantalang ang babae ay makikita sa kanya ang galit dahil sa mga sinabi ni Xiao Chen. Kaya naman agad na hinampas ang kanyang hammer ng malakas. At sabay niyang sinabi kay Xiao Chen habang nag-aapoy ito sa galit na ano ba ang iniiling-iling mo dyan kanina pa kita tinitiis. Dahil dito ay nagalit ang mga tao na nasa tabi ni Xiao Chen kaya naman nasabi na lang niya na nabweset, kasuklam-suklam at pangit ang paggamit ng ganitong paraan para maakit ang atensyon ni Miss Xuanyuan. Sinabi din ng babae na tanong ko sa iyo, saan ka hindi nasisiyahan? Sinabi naman ni Xiao Chen na habang natatawa na walang ibang kahulugan. Ang sinasabi ko ay sinasayang mo ang piraso ng espiritual na bato na medyo masakit sa akin. Hindi naman nakapagsalita ang babae dito at wala siyang ideya kung anong sinasabi ni Xiao Chen. Na kahit ang mga tao sa likod ay wala ding ideya sa sinasabi ni Xiao Chen. Ilang sandali pa ay sinabi na ng babae na huwag lang ilagay sa isang salita, sabihin sa akin ng malinaw, kung hindi. Huhubogan kita sa isang espada. Sinabi naman ni Xiao Chen na ikaw ay isang maliit na babae, bakit maging napakasungit, kung gusto mong makinig, natural na maaari kitang turuan. Sa mga sinabi ni Xiao Chen ay ikinagulat ito ng mga tao at makikitang halos masira ang mga mukha nito.
Kaya naman agad nilang sinabihan si Xiao Chen na umutot ka, alam mo ba kung sino ang nasa harap mo? Miss Wan Yuan sa Chanyu City. Matatawag siyang henyo na hindi pa nagkikita sa loob ng 1,000 taon. Maglakas loob ka pang magbigay ng payo kay Miss Wan Yuan, bata. Gusto na kitang patayin. Hindi naman na pinansin ni Xiao Chen ang mga sinasabi ng mga tao sa kanya. Sinabi naman ng babae na ibig mo ang sabihin na ang antas ng iyong ref ineng ay mas mataas kaysa sa akin. Agad naman na sinabi ni Xiao Chen na hindi ako magaling sa pag-refine ng mga tool, ngunit higit pa ako sa sapat para bigyan ka ng mga payo o dalawa. Sinabi naman ni Black na ang awkward ng sinabi mo. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na manahimik ka. Nagsalita naman ulit ang babae na kung ganun gusto kong magtanong muli, saan ang problema sa mga tools sa pag-refine? Agad naman na lumapit si Xiao Chen sa espada na ikinagulat ng babae. Agad na hinawakan ni Xiao Chen ang espada at sinuri niya ito ng maigi. Nagpatuloy sa pagsuri si Xiao Chen sa espada at makikitang lumalaban ito. Sinabi naman ng babae kay Xiao Chen na imposibleng masupol mo ang espadang ito, mag-isa lang. Sinabihan naman ni Xiao Chen ang espada na kapag lumaban ka pa, ay dudurugin kita. Sa sinabi ni Xiao Chen ay halos mahulog ang mga panga ng mga tao kasama na ang babae na namuti ang mata. Nasa isip-isip pa nga ng babae na madali niya talagang nasupil ang espada ko. Sinabi naman na ni Xiao Chen na ang iyong antas ng pagpipino ay talagang mahusay, ngunit mayroong 7 nakamamatay na pagkakamali sa proseso. Orihinal na ang mahabang espadang ito ay hindi bababa sa tuktok ng ika-9 na ranggo, ngunit sa mga nakamamatay na pagkakamali ay nasa paunang antas lamang ito ng ika-9 na ranggo. Dagdag pa niya na pakinggan ang unang bagay ay ang aura sa iyong unang martilyo ay hindi gumagana ng maayos, at ang mahinang salungatan sa espiritual na bato ay naging dahilan upang ang katigasan ng mahabang espada ay bumagsak ng husto. Sa sinabi ni Xiao Chen ay hindi makapagsalita ang babae at pinagpawisan siya dito ng bahagya. Nagpatuloy si Xiao Chen sa kanyang mga sinasabi na ang pangalawang lugar ay ang iyong kasanayan sa martilyo, ang anggulo at lakas ay magkakaiba, na ginagawang hindi sapat ang talim. Pangatlong pwesto, ika-4 na pwesto, ika-5 pwesto. Nang marinig ito ng babae ay nasabi na lang niya na talagang nalaman niya at sino ang lalaking ito. Sinabi naman ng mga tao na nakikinig na mukhang magaling magsalita ang batang ito. Pinagpapawisan na si Miss Wan Yuan, kasuklam-suklam, nakakahiyang magpanggap na baboy at kumain ng tigre para makuha ang atensyon ni Miss Wan Yuan. Habang naririnig naman ito ni Miss Wan Yuan subalit hindi na lang niya ito pinansin. Nagpatuloy si Xiao Chen sa kanyang sinasabi na nasa puso mo ang huling pagkakamali. Walang kasiguraduhan ang puso mo, ang iyong puso ay masyadong magulo at komplikado, kaya hindi ka makakagawa ng tunay na magagandang bagay na tulad nito. Hindi naman na nakapagsalita si Miss Wan Yuan sa mga sinabi ni Xiao Chen. At sinabi na ni Xiao Chen na ang lahat ng sinabi ko. May problema ba doon? Sumagot naman si Xuan Yuan Weiji na hindi, wala itong problema. Nang marinig ni Xiao Chen ang sinagot ni Xuan Yuan Weiji ay sinabi niya na kung ganun, ay kwalipikado ba akong turuan ka? Magsasalita na sana si Xuan Yuan subalit biglang may dumating. At napalingon siya dito kaya naman hindi niya na ituloy ang kanyang sasabihin kay Xiao Chen. Na ito si Xuan Yuan Yu na nakasakay sa isang turo at dahil dito ay naghiwa-hiwalay ang mga tao. Nakilala naman ni Xuan Yuan Weiji ang dumating at alam din niya na kung bakit ito nandito. Nang makalapit si Xuan Yuan Yu ay agad niyang sinabi na Weiji, nandito ka na naman. Nagsitakbuhan ang mga tao sa takot nila dahil ito ay may masamang ugali. Samantalang si Xiao Chen ay nanatili ito sa tabi ni Xuan Yuan Weiji. Sinabi naman ni Xuan Yuan Yu na samahan mo ako pauwi ngayon. Subalit sinabi ni Xuan Yuan Weiji na hindi ako babalik kasama mo. Sinabi naman ni Xuan Yuan Yu na ang pamilyang Xuan Yuan ay hindi pa rin namamahala sa iyo. Sa sinabi ni Xuan Yuan Yu ay bahagyang natigilan si Xuan Yuan Weiji. Dagdag pa nga ni Xuan Yuan Yu na alam mo ba kung anong araw ngayon ang sugo ng itaas na kaharian ay naghintay sa iyo ng 1 oras, ngunit ginagawa mo ng maayos, at muli kang nagpino ng mga kasangkapan dito, ikaw ay isang babae? Huwag isipin ang tungkol sa kontribusyon sa iyong pamilya, at gumawa ng isang pampublikong hitsura araw-araw ang mukha ng aking pamilyang Xuan Yuan ay nawala sa iyo kailanman. Sinabi naman ni Xuan Yuan Weiji na kung gusto mong akyatin ang dragon at ikabit ang phoenix, ikaw mismo ang magpakasal sa pamilyang Bai.
Sa sinabi ni Xuan Yuanwiji ay nagalit si Xuan Yuanyu na sabi pa nga niya na isa kang suwail. Napapikit na lang si Xuan Yuanwiji sa gagawin ni Xuan Yuanyu. Subalit pinigilan siya ni Xiao Chen at hinawakan ang kamay nito. At sabay na sinabi ni Xiao Chen na itong Xuan Yuanwiji ay may sasabihin pa ako. Sa ginawa ni Xiao Chen ay bahagyang nainis si Xuan Yuanyu at sabay niyang sinabi kay Xiao Chen na boy sino ka ito ay problema sa bahay ng aking pamilyang Xuan Yuan. Agad naman na sinabi ni Xiao Chen na ito talaga ay isang kapakanan ng pamilyang. Hindi naman pinansin ni Xuan Yuanyu si Xiao Chen bagkus ay sinabihan niya si Xuan Yuanwiji na bilang kakilala mo, Xuan Yuanwiji, samahan mo ako agad. Alam mo rin ang ugali ng pamilyang Bai, kung dahil sa iyo ang dahilan kung bakit nagkaroon ng krisis ang aking pamilyang Xuan Yuan, karapat-dapat ka ba sa aming ninuno? Nang marinig ni Xuan Yuanwiji ang mga sinabi ni Xuan Yuanyu ay sinabi niya na babalik ako kasama mo. Nang marinig din ito ni Xiao Chen ay nasabi na lang niya na pamilyang Bai, ito ba ang pamilyang Bai sa Sword Realm? Ito ay kawili-wili. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Dahil sa pumayag na si Xuan Yuanwiji ay agad siyang hinawakan ni Xuan Yuanyu at naglakad na paalis. Subalit sumigaw si Xiao Chen na teka, Xuan Yuanwiji, sagutin mo ako gusto mo bang maging biktima ng iyong pamilya, o gusto mong mabuhay para sa iyong sarili? Agad naman na sumagot si Xuan Yuanwiji na syempre gusto kong mabuhay para sa sarili ko, ngunit. Agad naman na natuwa si Xiao Chen sa sinagot ni Xuan Yuanwiji kaya naman sinabi niya na kung ganun ay sasama ako sayo. Nagalit naman si Xuan Yuanyu kaya naman sinabihan niya si Xiao Chen na kung sino ka sa tingin mo. Sa kanyang mga sinabi ay nena si Xiao Chen kaya naman agad niya itong sinakal na ikinagulat naman ni Xuan Yuanyu dahil hindi niya naramdaman ang bilis ni Xiao Chen. Sinabi naman ni Xiao Chen na hanggat gusto ko, mapapatay kita ng madali. Hirap na hirap si Xuan Yuanyu sa ginagawang pagsikol ni Xiao Chen at wala siyang magawa dito. Nasa isip-isip pa nga niya na kung sino ang taong ito. At anong klaseng kakilakilabot itong cultivation base. Maya-maya pa ay binitawan ni Xiao Chen si Xuan Yuanyu at sabay niyang sinabi na umalis na tayo. Sinabi naman ni Xuan Yuanyu na itong kapatid, ipinapayo ko sa iyo na pigilan ang iyong sarili sa bagay na ito, alam mo ba ang kinakaharap mo? Sa kanyang mga sinabi ay sinabihan lamang siya ni Xiao Chen na ang dami mong kalokohang sinasabi, umalis na tayo. Agad naman na hinawakan ni Xiao Chen ang kamay ni Xuan Yuanwiji at sabay niyang sinabi na pangunahan mo ang daan. Agad naman na sumang-ayon si Xuan Yuanwiji subalit nagtataka pa din siya kay Xiao Chen. Sa isip-isip naman ni Xuan Yuanyu na sino ang lalaking ito. Kalimutan na ito hindi ako ang kalaban niya, dahil gusto niyang mamatay hayaan na lang natin siya. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad habang si Xuan Yuanyu ay nagtataka kung sino si Xiao Chen at si Xuan Yuanwiji naman ay nagtataka din kay Xiao Chen. Bahagyang inilipat ang eksena sa bulwagan ni Xuan Yuyud at makikitang nag-aantay ang lahat sa pagdating ni Xuan Yuanwiji. At bakas sa mukha ng pamilyang Xuan Yuan na mukhang natatakot ito sa kanilang kaharap. Sinabi nga dito ng hangal kay Xuan Yuanyud na kung niluluko lang ba siya nito. Sinabi naman ni Xuan Yuanyud na young master by maghintay ka lang ng ilang sandali. Sinabi naman ng hangal na ito na sa loob ng kalahating oras, kung hindi ko makita si Xuan Yuanwiji, hindi na kailangang umiral ang iyong pamilyang Xuan Yuan. Sa sinabi ng hangal ay pinagpawisan si Xuan Yuanyud na sabi pa nga niya na hindi na kailangang dumaan sa ganoong paraan. Maya-maya pa ay dumating na nga sina Xuan Yuanwiji kasama si Xiao Chen. Kaya naman natuwa si Xuan Yuanyud na sabi pa nga niya na salamat naman at bumalik na kayo. Agad naman na sinabi ni Xuan Yuanyud sa hangal na kung tawagin niya ay Master Bai na narito na ang batang babae. Agad naman na tumayo ang hangal na sabi pa nga niya na ito ay isang magandang panla ng natural na kagamitan sa pagdadalisay, karapat-dapat sa aking katayuan. Matapos siyang magsalita ay agad na ginamit niya ang kanyang abilidad na kung tawagin ay flash step. At mabilis itong nakarating sa harap ni Xuan Yuanwiji at sabay niyang sinabi na alam mo ba na ang tagal kitang hinintay. Na agad naman itong napansin ni Xiao Chen na sabi pa nga niya na ang kakayahang mabilis na paghakbang, hindi na ito masama.
At dito na din matatapos ang ating episode mga bidang hangal, subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout, kaya naman shoutout kay Arnold Lopez from Hagonoy, Bulacan. Gilbert Vallejo, Emer Gudia, shoutout sa Paduhinog family. Joshua Morales from Kotkot Lang, Camati City, Proxy, Celoso Gaming. At hanggang dito na lang muna mga bida, at sa mga hindi pa na shoutout ay huwag kayong mag-alala dahil nakalista naman ang iyong mga pangalan at nakikita ko ang mga comments nyo. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata, kaya naman mangyaring pa-like na lang po.